Binalabog na isang bomb scare ang Ateneo de Manila University bandang tanghali kanina. Agad namang sinuspinde ang klase at pinauwi ang mga estudyante. Sa ngayon, balik normal na ang sitwasyon sa Ateneo pero patuloy pa rin tinetrace kung sino ang nasa likod ng pananakot. May report si Steve Dailisan. Balik normal na ngayon sa campus ng Ateneo de Manila University. Taliwas yan sa eksena kaninang bandang alas 12 ng tanghali. Dali-dali kasing sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak sa universidad dahil sa ipinadalang mensahe sa pamunuan ng Ateneo. This is not a drill. Lumabas na daw. Actually, walang details eh. May text lang to fetch the kids, tapos yun na, may bomb threat, so we just got the kids out. Sandali pa, mga bumbero naman ang dumating. Nasinunda ng mga taga-Explosive and Ordnance Division na may kasama pang K9. Tukod na yung daloy ng trapiko sa bahagi ng Katipunan Flyover. Tuloy-tuloy yan hanggang sa tapat nitong Ateneo de Manila. Nung ilan nga dun sa mga magulang, iniwan na yung kanilang mga sasakyan ilang metro mula rito sa Gate 1 para mabilis na masundo yung kanilang mga anak. Ang dahilan ng gulong ito, isang text message na natanggap ng 3 empleyado ng universidad. Ayon sa mensahe na galing sa iisang cellphone number, may sasabog daw na bomba. Kasunod nito, pinapila na ng mga guro ang mga estudyante, dinala sa open area at doon pinahintay sa kanilang mga sundo. Our teachers told us to sit down but there was a lot of people crying and they had an infirmary station where the people that were bombed because it's like everyone's getting bombed and some people were getting stepped on. In fairness, kinontain naman ng Ateneo yung kids sa loob. Siguro for security rin, para rin hindi naman lahat ng kids, parang anyone can just pick up and to panic. Maging ang mga nakatira sa dormitoryo ng Ateneo, pinalikas din. Meron naman kaming protocol na sinusunod. We have a drill which we did several weeks ago where the children, there are already specified evacuation sites. Matapos ang ilang oras ng pag-iikot ng mga otoridad, nagnegatibo sa bomba ang universidad. 68 hectare compound with 62 buildings had been cleared from 1 o'clock to 4 o'clock. So it turned out to be a hoax, but nevertheless we always treat yung ganito, yung bomb threat seriously. Tinetrace pa kung sino ang nasa likod ng pananakot. Posible raw miyembro rin ng Ateneo community ang salarin dahil alam nito ang numero ng Office of the President, External Affairs at isa pang tanggapan. Balik eskwela na mga estudyante bukas pero mga magulang hindi maalis ang pangamba. Kaya mungkahin nila pahintulutan na mga estudyante na makagamit ng cellphone kapag may emergency. Sana meron silang cellphone talaga even for emergency purposes. May son got natanggal yung cellphone. Na-demanage siya for bringing. Now, they really need to. Wala pang tugon dito ang pamunuan ng Ateneo. Steve Dailisan, GMA News.